kamusta? Ngayon may bubusiin tayong isang kaso. Medyo um, nagpapakita kung paano yung isang parang technical na bagay lang itong chain of custody na to pwedeng maging dahilan para mapawalang sala ang akusado. Oo, kahit na alam mo, nahutulan na sila sa mababang hukuman at saka sa Court of Appeals. Medyo interesting to. Talaga. At mahalaga to para sa iyo na nakikinig kasi pinapakita nito yung balanse na hinahanap palagi ng batas. Yung paghahabol sa krimen, oo, pero dapat protektado pa rin yung karapatan ng nasasakdal. Ang kaso na pag-uusapan natin ngayon ay yung People of the Philippines versus Arsenio Salmeron at Ma Lourdes Estrada. Ito yung GR number 246477 na lumabas yung desisyon noong October 2, 2019. At linawin lang natin, ang mga impormasyong natin dito galing mismo sa opisyal na desisyon ng Korte Suprema, hindi haka-haka. Tama. Diretso sa source. Okay, so ang mission natin ngayon, himayin natin kung bakit nga ba binaliktad ng Korte Suprema yung naunang hatol. Titingin natin maigi itong konsepto ng chain of custody, lalo na, alam mo na, sa mga kasong droga. Bakit hindi ito basta formalidad lang? Sige, umpisahan na natin. Sige, ang pinakaugat ng kaso sina Salmeron at Estrada, kinasuhan sila ng pagbebenta ng shabu. Specifically, Section 5 ng RA 9165, yung Comprehensive Dangerous Drugs Act. Halos 3 gramo daw yon. 3 gramo, medyo significant na rin yun, ano? Oo. Tapos nangyari daw ito sa isang buy-bust operation sa Quezon City. Medyo matagal na rin, November 2013 pa. Okay, so buy-bust. Ano yung kwento ng prosekusyon? Paano daw nangyari yung operation? Standard procedure, parang ganong. May confidential informant daw na lumapit sa mga pulis. Nagbigay ng tip, may nagbebenta raw ng shabu, 15,000 pesos ang halaga. 15,000? Tapos, Anong ginawa ng mga pulis? Ayun, nag-set up sila ng team, nag-briefing, tapos may napili na po sure buyer, si PO3 Aliger. Siya yung kunwari bibili. Nagdala siya ng marked money. Okay, standard procedure talaga. So, nagkita sila. Naganap ba yung bentahan? Ayon sa testimonyo ni PO3 Aliger, oo daw. Nagkita sila nung target si Estrada daw. Nagkaabutan daw ng marked money at nung sachet ng shabu. Tapos, nung nakuha na yung shabu, ano nangyari? Aresto agad? Yun daw. Pagkakuha ng item, nagbigay daw ng pre-arranged signal si Aliger. Tapos lumabas na yung ibang operatiba, inaresto na daw sina Salmeron at Estrada. At yung ebidensya, yung shabu, anong ginawa nila doon? Importante to sa chain of custody, di ba? Oo, critical yan. Sabi nila minarkahan daw agad yung sachet doon mismo sa lugar kung saan sila nahuli. Ang marking daw ay AS-RA 11-1920, yung initial siguro nung akusado at nung pulis, tapos yung date. Okay, marking sa crime scene. Yan yung first step, di ba? Pero may kasunod pa dapat yan. Inventaryo, litrato. Dito na medyo nagkaiba. Sabi ng mga pulis, nagkaroon daw ng kumusyon. Parang nagkagulo daw sa lugar nung nagkaarestuhan na. Nagkagulo. So hindi na nila nagawa yung inventaryo at picture-taking doon. Yun ang sabi nila. Dahil daw sa gulo at para na rin daw sa safety nila at ng mga akusado, dinala na lang daw nila yung mga suspek at yung ebidensya sa pinakamalapit na barangay hall. Sa barangay hall na ginawa yung inventaryo at pagkuha ng litrato. Oo, dun na daw. Sa harap daw ng mga akusado at, well, malalaman natin mamaya kung sino pa yung nandoon. Siyempre, may sariling version ang depensa. Ano naman ang sabi ni Salmeron at Estrada? Total denial. Malayo raw sa katotohanan yung kwento ng mga pulis. Ang iginigiit nila, biktima raw sila ng frame-up o kaya palit-ulo. Frame-up or palit-ulo? Paano daw nangyari yun ayon sa kanila? Sabi nila, bigla na lang daw may mga pulis na pumasok sa bahay nila. Walang paliwanag, basta dinala sila. Saan daw dinala? Sa Camp Karingal daw muna. Sa Karingal? Hindi sa barangay hall agad? Yun ang sabi nila. Tapos yung droga daw, hindi raw nila alam kung saan galing. Nakita na lang daw nila nung nasa barangay hall na sila, ipinakita raw sa kanila. Magkaibang magkaiba talaga yung mga salaysay, no? Classic he said, she said situation. Pero sa korte, ano ang nangyari?
sa RTC at CA. Sa Regional Trial Court RTC at pagkatapos sa Court of Appeals CA, parehong napatunayang guilty sina Salmeron at Estrada. Guilty. So, mas pinaniwalaan ng dalawang korte yung version ng mga pulis? Oo, mas binigyan nila ng timbang yung testimonya ng mga operatiba. Sinabi rin ng RTC at CA na nasunod naman daw yung chain of custody. Kahit daw may mga, sabihin nating, hindi perpektong nasunod, justifiable naman daw. So kahit may konting deviation, tinanggap pa rin. Parang Kung substantial compliance. Parang ganun yung naging reasoning nila, na hindi naman daw naapektuhan yung integridad ng ebidensya. At saka, nandyan yung presumption of regularity in the performance of official duty para sa mga pulis. Okay. So talo sa RTC, talo sa CA, natural, umakyat sila sa Korte Suprema. Ano na yung naging pinaka-issue doon? Yun nga, pagdating sa Supreme Court, ang tinitingnan talaga nila ng husto ay kung nasunod ba ng tama, ng mahigpit, yung proseso sa ilalim ng Section 21 ng RA 9165. Ito na yung tinatawag nating Chain of Custody Rule. Section 21, ito yung puso ng usapin, ano? Ano ba ang sinasabi ng Korte Suprema tungkol dito? Ano ba tong doktrina ng chain of custody? Ipinaliwanag ulit ng Korte Suprema yung kahalagahan nito. Ang corpus delicti, yung katawan ng krimen, kumbaga, na sa kasong ito ay yung mismong illegal na droga. Dapat mapatunayan na yun talaga yung nakuha mula sa akusado at yun din yung ipinresenta sa korte. Walang duda dapat. So dapat walang break sa chain mula pagkakuha hanggang sa korte. Exactly. Binigyan diin nila yung 4 na links or hakbang sa chain. Una, yung pag-seize at pagmarka ng item. Dapat doon mismo sa lugar o kung hindi kaya may justifiable reason. Okay, marking. Pangalawa? Pangalawa, yung turnover sa investigating officer. Sino yung nag-imbestiga? Paano na-receive yung ebidensya? Pangatlo? Yung turnover sa forensic chemist para sa examination. Kailangan malinaw kung sino nagdala, sino tumanggap sa lab. At yung pang-apat? Bawat paglipat ng kamay dapat documented at malinaw kung paano napreserba yung item. Integrity, yun ang keyword. Integrity ng ebidensya. Napaka-importante niyan. Ngayon, ano yung specific requirement ng Section 121 na sinasabi mong tinitignan ng Korte Suprema? Ito yung crucial Sinasabi ng Section 21, nung panahon na nangyari itong kaso, based sa RA 9165 bago yung amendment ng RA 10640, na yung physical inventory at photograph ng nakumpiskang items ay dapat gawin agad pagkatapos ng seizure and confiscation. Agad-agad. Saan dapat gawin? Dapat doon mismo sa lugar kung saang nakuha yung items. At dapat, ito yung pinaka-importante, isagawa ito sa harap ng, una, syempre, yung akusado o yung representative niya o counsel. Pangalawa, isang representative mula sa media. Pangatlo, isang representative mula sa Department of Justice, DOJ. At pang-apat, isang elected public official. Wow! 4 na klase ng tao ang kailangang present. Akusado, media, DOJ, elected official. Lahat sila dapat nandun habang iniimbentaryo at kinukuhanan ng litrato yung ebidensya? Oo, yan ang sinasabi ng batas. Ang tawag dyan, yung 3-witness rule, media, DOJ, elected official, plus the accused or representative. Ang purpose niyan ay para ma-ensure yung transparency ng operasyon at para maiwasan yung mga alegasyon ng, alam mo na, planting of evidence or frame-up. Gets ko. Para may mga neutral eyes na nakitingin sa proseso. Ngayon, sa kaso ni Salmeron at Estrada, ano ang nakita ng Korte Suprema dito sa requirement na to? Dito na lumabas yung malaking problema nung ginawa yung inventaryo at pagkuha ng litrato doon sa barangay hall. Kasi nga sabi nila nagkagulo sa crime scene kaya doon na ginawa. Sa barangay hall. Sino yung mga present? Ang tanging present daw bukod sa mga akusado at mga pulis ay yung barangay captain lang. Siya yung elected public official. Teka, barangay captain lang. Asan yung representative ng media? Asan yung representative ng DOJ? Wala. Yun ang nakita ng Korte Suprema sa record. Kulang ng 2 required witnesses. Media at DOJ, wala. Nako, malaking butas yan sa Section 21 requirement, di ba?
Ano ang sabi ng mga pulis? Bakit wala yung dalawa? May paliwanag ba sila? Meron naman silang tinanong sa trial court. Yung isang operatiba, tinanong siya, bakit walang ibang witnesses bukod sa barangay captain? Ang sagot niya, because nobody arrived at that time, sir. Nobody arrived. Yan lang. Tinanggap ba yan ng Korte Suprema as valid reason? Hindi. Mariing sinabi ng Korte Suprema na hindi ito katanggap-tanggap na justifiable ground para hindi masunod yung mandatory requirements ng Section 21. Bakit? Hindi. Parang sinasabi lang nila walang dumating eh. Kasi, sabi ng Korte Suprema, hindi sapat yung basta sabihin na walang dumating. Ang obligasyon ng mga pulis ay gumawa ng paraan to exert genuine and sufficient effort para ma-secure yung presence ng mga required witnesses. Dapat maipakita nila kung anong mga hakbang ang ginawa nila para makatawag ng media o DOJ representative. So hindi pwedeng passive lang na nag-antay kami walang dumating. Dapat active effort. Oo. Dapat may pruweba ng effort. Nag-text ba sila? Tumawag ba? May record ba ng pagtawag? Kung walang maipakitang ganun, hindi masasabing justifiable yung pagkawala ng witnesses. Hindi pwedeng excuse lang yung walang dumating or mahirap humanap. Malinaw yon. So, yung witness requirement, bagsak sila doon. May iba pa bang butas na nakita ang Korte Suprema bukod dyan? Meron pa. Yung pangalawang concern nila ay yung nangyari sa ebidensya pagkatapos itong daling sa crime lab for examination. Yung pangatlong link sa chain, yung custody sa lab. Anong issue doon? Hindi raw naging malinaw sa record at sa testimonya kung sino ba talaga ang may kustodya ng droga habang nasa loob ito ng crime laboratory. At paano ito itinago o na-preserve. Paano nangyari yun? Di ba dapat may logbook yan or something? Dapat meron. Pero hindi raw na-establish ng prosekusyon kung sino yung specific na tao sa lab na humawak at nag-ingat nito at kung paano na siguro na hindi ito nagalaw o napalitan habang nag-aantay ng examination o pagkatapos ma-examine bago ito dalhin sa korte. Yun pa yung isang point. Mahigit 2 buwan daw ang lumapas mula nung natanggap sa lab hanggang sa maiharap sa korte. Medyo mahabang panahon yon, kaya mas lalong kailangan na malinaw yung custody trail sa loob ng lab. Oo nga, mahigit 2 months. Maraming pwedeng mangyari in that time kung hindi maayos ang pag-iingat. So basically, may butas sa simula, witnesses during inventory, at may butas din sa bandang gitna, custody sa crime lab. Tama, 2 seryosong breach kumbaga sa chain of custody. At dahil dito, ano ang naging konklusyon ng Korte Suprema? Anong final decision nila? Dahil sa mga seryosong paglabag na ito sa Section 21, at dahil hindi nakapagbigay ng sapat at katanggap-tanggap na paliwanag ang prosekusyon para i-justify yung mga lapses na to, sinabi ng Korte Suprema na nasira na yung integridad at yung evidentiary value nung nakumpiskang droga. So parang sinasabi nila, hindi na tayo sigurado kung yung drogang ipinresenta sa korte ay yun din talagang nakuha sa akusado dahil sa mga breaks sa chain. Exactly. Nawalan na ng garantiya na hindi ito napalitan, nadagdagan o nakontamina. At dahil dyan, yung tinatawag na presumption of regularity sa trabaho ng pulis, hindi na raw pwedeng manaig. So natatalo yung presumption of regularity kapag may malinaw na ebidensya ng procedural lapses. Oo, ang presumption of regularity ay presumption lang. Nababali ito kapag may konkretong pruweba na hindi nasunod yung mismong batas na dapat nilang ipatupad, lalo na kung tungkol ito sa karapatan ng akusado. Kaya ang final verdict ng Supreme Court, Binaliktad nila yung desisyon ng Court of Appeals at ng RTC. Pinawalang sala sina Arsenio Salmeron at Maria Lourdes Estrada, acquitted. acquitted. Wow! Mula guilty sa 2 korte, naging acquitted sa Supreme Court dahil sa chain of custody. Malaking bagay talaga to. Napakalaki. At ito yung aral para sa lahat, lalo na sa mga law enforcement agencies at sa prosekusyon. Gaano kahigpit dapat ang pagsunod sa Section 21? So para sa iyo na nakikinig, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ito yung takeaway, ipinapakita ng kasong ito na yung batas, lalo na yung panghiskong batas na RA 9165, ay talagang mahigpit pagdating sa ebidensya sa droga. Tama. Hindi lang sapat na may nahuli kang may dalang droga.
Kailangan mong patunayan beyond reasonable doubt na yung proseso ng pagkuha, pagmarka, pag-imbentaryo, pag-examine at pagpresenta niyan sa korte ay walang putol at walang kaduda-duda. At kung may pagkakulang sa proseso, hindi basta-basta pwedeng sabihing okay lang yan. Kailangan ng matibay, kapani-paniwala at justifiable madahilan. Hindi pwedeng simpleng walang dumating lang. Oo, kailangan tagatang seryosohin yung bawat hakbang. At mahalaga rin para sa iyo na maunawaan na yung mga requirements na yan, tulad nung pagkakaroon ng media, DOJ, at elected official bilang testigo, hindi yan para lang pahirapan ng mga pulis o para lang maging formalidad. Actually, ang layunin niyan ay proteksyon. Proteksyon para sa karapatan ng akusado laban sa posibleng, alam mo na, mali siya, planting, o kahit simpleng pagkakamali lang sa operasyon. Ito yung safeguard, kumbaga, para masigurado na yung ebidensyang ihaharap sa korte ay tunay, hindi gawa-gawa lang at hindi na kompromiso yung integridad. Mahalaga to sa isang patas na sistema ng hustisya. Totoo yan. Kasi isipin mo, ang parusa sa mga kasong droga, lalo na sa pagbebenta, ay napakabigat. Reklusyong perpetua madalas. Kaya dapat lang na siguradong-sigurado na tama yung ebidensya at tama yung proseso. Tama. Life imprisonment yon basically. So dapat lang na mataas talaga yung standard of proof at yung pagsunod sa procedure. At ito siguro yung pangwakas na kaisipan na maiiwan natin sa mga nakikinig. Madalas nating naririnig, 'di ba, na yung mga paglabag sa chain of custody, minsan binibigyang katwiran na lang dahil sa varying field conditions daw, o kaya kukulangan ng resources, o mahirap daw talagang sundin sa gitna ng operasyon. Oo, naririnig natin yung mga rason na yan. Ang tanong ngayon, kung palaging ganito ang nangyayari at madalas napapalusot yung mga ganitong pagkukulang, paano natin masisiguro na yung ating justice system ay talagang nababalansa yung dalawang mahalagang bagay? Yung layunin na masugpo ang problema sa ilegal na droga at yung pangangailangan na protektahan yung mga karapatang pantao na nasa saligang batas at sa mga batas natin. Magandang tanong yan. Paano mahahanap yung tamang balanse na yan kung yung mismong safeguards na inilagay ng batas ay hindi laging nasusunod ng mahigpit? Isang bagay na sulit pag-isipan para sa ating lahat. Talaga, kailangan ng patuloy na pagbabantay at pag-aaral para masiguro na yung laban kontra droga ay hindi nagiging laban kontra sa karapatang pantao.